Alright, so before ka mag-create ng iyong video ad o yung video na gagamitin mo, bibigyan kita ng mga additional tips. So, ano yung gagamitin mo sa pag-create ng video? Cellphone mo. Cellphone mo, camera. Or kung malabo yung camera ng cellphone mo, manghiram ka ng may malinaw na camera. Kapag gusto, maraming paraan. So, ganyan din ako nagsimula. Mas pangit pa nga. Mas pangit pa nga yung smartphone na ginagamit ko noon para lang makapag video. So, yung pinakaunang ginamit ko yung iPhone 5C. Yun ang pinakaunang smartphone na meron ako. Mas pangit pa yung camera nun kumpara ngayon. Gumanda lang ng gumanda kasi nga, kumikita na ako Pero nung nagsisimula pa lang ako, hindi pa ako kumikita, yun lang din yung pinagtsatsagaan ko. Okay, so ganun lang yung gagamitin mo, cellphone lang. So, bago ka magsimula, ito yung mga important tips na kailangan mong tandaan. So, kapag ka nagbi-video, pwedeng selfie video na lang, no? Selfie, no? Kung mas gusto mo na may nagbi-video sa'yo, make sure hindi nanginginig yung ano niya, yung kamay niya. Kasi ang pangit nun pag nanginginig yung kamay niya, di ba? Kaya mas maganda kung selfie na lang. Tapos pwedeng selfie na lang pero kung mas komportable ka na may nakahawak na nanonood. Kasi yung iba hindi komportable sa ganun, mas gusto nila na sila lang mag-isa. So, kung okay lang naman sa'yo, may tagahawak, mas maganda. Basta sa paghawak, ganito yung position, ganyan, para hindi masyadong manginig. Pero kung hindi ka komportable na ganun, gusto mo ay ikaw lang, selfie na lang. Selfie na lang. So, anin mo lang, susuportahan mo na lang yung ano mo, yung itong ano mo, kamay mo, para hindi siya manginig. Ganyan, pwedeng ganyan. Okay, so ganun. Right? Yun yung tip sa ano. Actual tip na yun. Pero iba pa to, hiwalay pa to. So, pag nag-create ka ng video, palagi kang tumingin sa lens. Sa lens, sa camera ng video. So, halimbawa, ito yung sa smartphone mo. Yan yung lens. Selfie. Ito yung lens. Ito yung isa pang cellphone. Rin, yan yung camera. Diyan ka tumingin sa camera, hindi sa screen. Okay? Kasi yung iba ginagawa, screen yung tinitingnan Kapag ang ginawa mo kasi ganon, hindi ka nakatingin sa mata ng prospect mo. Pag ang tinitingnan mo is yung lens, no? Ang kinakausap mo ay yung lens, para kang pag pinanood mo na sa video, para mong kinakausap mata sa mata yung prospect mo. Huwag ka masyadong mag-conscious kung anong itsura mo, no? Pagdating diyan sa pag-create ng video. Kahit anong itsura mo diyan, wala namang pakialam ang tao No? May masasabi pa rin sila at wala na tayong pakialam doon. Hindi naman magpapayaman sa atin 'yan, no? So basta sa pagdating lang sa itsura mo sa pananamit, no? Ayusin mo lang yung itsura mo. No? Kahit naka-polo shirt ka, pantaas lang naman, di mo naman kailangan videohan buong katawan mo. Imagine mo isi-selfie mo yung buong katawan mo. Hindi naman, kahit yung pantaas lang maayos, maganda na background, diba? Hindi maganda na background, hindi rin tahimik na background. Hindi pala maganda. Tahimik, kahit sa tahimik na background, punta ka sa tahimik na lugar. And kung hindi talaga pwede sa matahimik, basta naririnig ka. Yun na lang ang importante, no? Okay lang naman yun Hindi naman kailangan super ganda na naka-professional micro. The more na mas ito yung isa na sa napansin ko pagdating sa video ads, the more na mas parang studio type siya. Kasi meron akong studio The more na mas parang studio type siya, tapos parang napaka-professional, the more na mas hindi siya nag-i-engage sa mga tao. The more na mas hindi ini-engage ng mga tao yung ganun. No? Pero kapag yung selfie lang talaga, yung at ang importante is naririnig ka, yun lang naman ang importante, naririnig ka, nakikita ka, mas nag-engage pa yung tao sa ganun. Yung amateur lang, mas maganda pa yung ganun. Okay, so kailangan tingin ka palagi sa lens. Hindi sa screen ng camera ng cellphone mo, kundi sa lens. Number 2, pwede kang mag-pause sa bawat part ng video. Di ba 3 parts yun? Intro, testimonial, at saka yung tawag dito, yung CTA or yung call to action. So, pwede kang mag-pause sa bawat part ng video na yun para makapag-prepare ka sa kasunod. For example, hi, ako nga pala si Carl Serrano. Dating akong service crew sa isang sikat na fast food dito sa Pilipinas. So, pause lang. Tapos, tititigan mo lang muna yung camera for 2 seconds. Okay? Titigan mo lang muna yung camera for 2 seconds, tapos tsaka ka mag-proceed sa kasunod. Huwag kang magre-react ng kung ano-ano, or huwag kang magbabasa. Na halimbawa, pwede naman may script ka para babasahin mo lang. Pero kapag magbabasa ka ng ganun, magpo-pause ka muna ng at least 2 seconds bago mo basahin ulit yung kasunod. Huwag yung, halimbawa, may binabasa ka. Ay, ako nga pala si Carl Serrano, dati akong service ko sa fast food. So, magbabasa ka na kaagad. Mahirap i-cut yun kapag i-edit na siya. Kasi nakitang-kita na tumitingin, may binabasa ka Pangit ang dating sa tao pagka nakita nila na scripted ka. Okay? So, yun yung technique. Kaya tinuturuan na kita ng technique. Mga simple techniques lang ito
mag-pause ka lang muna bago ka mag-proceed. Pag may nakalimutan ka, pause ka lang muna. Okay, titigan mo lang yung lens. Pause ka lang muna at least 2 seconds. Tapos tsaka mo isipin, ano yung nakalimutan ko? Okay, ganito na ulit. So, kaya kung mapapansin mo, di ba sa mga shooting sa mga pelikula or anything shooting sa ano, di ba may cut? Cut and cut. Tapos, then action. Di ba naka-pause lang muna yung mga artista. Tapos pag sinabi ng director, action, tsaka sila gagalaw. Tapos, pagka tapos na sila sa isang part, titigil lang sila. Tapos, tsaka magsasabi yung director, and cut. Yun. Kasi para madaling i-edit, yun. Okay, na-tip ko lang rin yun sa kanila. So, ganun lang. Pag may nakalimutan ka, pause. Okay, alalahanin mo kung ano, titigan mo lang muna yung camera, yung lens for 2 seconds bago ka mag-isip. And wag kang okay lang na kinakabahan simula. Okay lang makaraming take kasi pwede namang i-edit 'yan. Basta yun ang importante sa tinuturo ko sa'yo. Pause. Mag-pause ka lang kapag nagkamali ka. Number 3. Okay? Huwag kang mag-react kapag nagkakamali ka. Di ba? Diba? Nagbi-video ka. Hi, ako nga pala si Carl Serrano. Dati akong... Shit! Huwag kang gaganon. No? Huwag kang gaganon. Pause lang. Katulad ng sinabi ko, pause lang. Huwag kang magre-react ng kung ano-ano. Kasi mahirapan ka sa pag-edit ng video niyan later on. Makakarami ka ng take. So, okay lang naman sa simula. Magkakamali ka talaga sa simula. Kasi ganun din naman ako nung nagsisimula. Daming take, daming ano. Pero okay lang yun. Kasi kung hindi dahil sa ginawa ko na yun, hindi ako magiging successful. Diba? Hindi naman perfect kailangan. Kaya nga binibigyan na kita ng mga tips ngayon. Kasi kahit na, ito ang mga tips na to, natutunan ko rin naman to before ako magsimula. Pero nagkakamali pa din naman ako. Kaya okay lang. Try again. Ganun lang. Next. Lagyan mo ng emotion. Yung appropriate na emotion. So, huwag kang maging monotonous. Yun lang naman yung point ko dito. Huwag kang maging monotonous. Yung ibig sabihin, yung iisa yung tono ng pananalita mo. Ay, ako nga para si Carl Serrano. Dati akong service crew sa isang sikat na sa tulong ng pagbebenta sa brat. Huwag ganun. Huwag kang robot. Okay, lagyan mo ng emosyon na nakikipag-usap ka lang talaga dun sa nakikipag-usap ka lang dun sa tao, dun sa kausap mo. Yun ang importante. Pa nakikipagkwentuhan ka lang. Ang kakwentuhan mo lang is yung lens. Mas madali nga yun kaysa kapag nakikipagkwentuhan ka sa personal eh. Diba? Yung lens lang yung kausap mo, lens lang yung titigan mo, lens lang nung camera. Yan lang ang kausap mo, wala ka ng ibang kausap. Okay? And finally, number 5, huwag kang gagamit ng mga patanong. Katulad nung nabanggit ko sa mga nakaraang lesson, huwag kang gagamit ng mga patanong. Isa ka bang ganito? Ganito ka ba? Isa ka bang dukha? Di ba? Huwag kang gagamit ng mga ganon. Isa ka bang naghihirap ka ba sa buhay? Ayaw ni Facebook ng mga ganon. Okay? So, yan yung mga tips na maibibigay ko sa iyo sa pag-create ng iyong video ads. And once again, okay lang magkamali. Okay lang magkamali. Okay lang magpaulit-ulit. Try again. So, mas maganda isa sa mga ginagawa ng mga baguhan, yung mga leaders, tinuruan ko rin ng ganito. Ginagawa nila, ito, very effective sa kanila. Nagpo-post sila sa bawat part ng video. Sa introduction, mag-introduction muna sila. Post na sila doon. Pwede i-stop na nila yung video doon at tsaka sila mag-shoot ng panibago para doon naman sa testimonial. Okay? Para mas madaling i-edit kapag ganon. Now, another thing is kapag sa video editor naman, ang ginagamit namin is Camtasia. So, lalagay na lang ako ng ng links, ng button sa ilalim nitong video na ito para ma-download mo yung Camtasia. Ito ay pang laptop or PC. Sa smartphone, hindi ko alam pero siguro maglalagay na lang rin ako ng ibang video editor dyan na button sa ilalim nitong video. Pero kung meron kayong alam, mas maganda yun na lang gamitin nyo. Kasi kailangan talaga laptop or PC. Pagdating dito sa Lifestyle Academy, hindi option ng laptop or PC. Kung kailangan mo mag-computer shop, makihiram ng laptop, doesn't matter. Kaya yun ang pinag-goal ko sa inyo, di ba? Bumili ka ng laptop. At least ngayon, alam nyo na kung bakit yun ang pinapag-goal ko sa inyo before. Kasi piniprepare ko na kayo dito. Okay, so ilalagay ko yung link sa ilalim nitong video, yung button, para ma-download mo yan at kung paano siya install. So, yun lang yung mga video tips na maibibigay ko sa iyo sa paggawa mo ng iyong video ad.